welcome again sa Malayang Podcast. At kami na naman dito, dalawa kami. Kasama ko si kaibigang Stephen. Ulit. So, ngayon, Stephen, kamusta yung ating kamusta naman ang buhay-buhay? Okay naman po. Medyo busy lang sa work at school. Work at school. So, yun. So, nakita mo yung yung last time na video natin. Madaming na-trigger dun sa Madaming nagagalit sa atin. Sa akin. Dahil nagagalit sa atin. Hamunin daw po ng live eh. Puro ganun yung comment. So, hindi naman natin sila pinipwersa kung ayaw nila maniwala, di ba? Yeah, po. Lang naman tayo, nagpapahayag lang ng nalalaman. So ngayon itakil natin yung mga common questions. Sa comments. Oo. Galing sa comments, no, yung most mga controversial questions. Ngingi din po silang verses eh for the topic. Oo. So, ikaw na lang magbasa ng ibang questions yan. So for the first question, why did Jesus mention tithing in Matthew 23:23 if we are not too tight anymore? Ayan, di ba? Magandang question yan kasi mababasa natin sa Matthew 23:23, no? Sabi dito, Jesus says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former." So Jesus was speaking to the Pharisees who were still under the Old Testament in this time, Old Covenant. No, so after Jesus' death and resurrection, nagkaroon na ng New Covenant. So ang maraming hindi nakakaintindi is yung transformation ng Old Covenant sa Bagong Covenant. So ano ba sa Tagalog ng Covenant? Tingin mo? Covenant. Parang reset ba? New diba, era. Parang kasunduan yan, di ba? Ano po? Kasunduan, di ba? Parang meron kayong... Parang nag-reset na. Merong tawag dito. Pinag-usapan na gagawin. Ito yung kumbaga covenant ng isang relationship. Parang sa isang kasal, di ba, may covenant. Covenant of marriage. Parang kasunduan. Oo. Parang ganun pa. So yan yung kumbaga susundin mo pag nasa relationship ka na to. So ganun yung So bakit tinatawag nating New Covenant kung naman, 'di ba? Hindi na kung kailangan pa rin gawin yung old. Kumbaga, kung bakit pa sinabi na may New Covenant na tayo kay God kung yung Old Covenant pa rin yung gagawin mo. So syempre hindi naman lahat sa Old Covenant na iba, no? For example, like yung Ten Commandments, sinamarize na lang ni Jesus into 2 commandments. Sa New Covenant. Oo, sa New Covenant. So sabi, imbis na yung 10 commandments yung susundin mo, gagawin mo na lang is love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your might, and with all of your strength. Sa lahat. Number 1 si God. Number 2, love your neighbor as yourself. So yun na lang yung dalawa. So hindi na yung 10 utos na kailangan mo tandaan. Diba? So yun yung sa New Covenant. So ang naisip kasi ng mga tao na nandun pa rin tayo sa Old Covenant na mga utos. So kaya sinusunod din nila yan na ganyan. So ngayon sa Old Covenant ay itong covenant na to, it's covenant between God and between His people, which are the Israelites or the Jews.
Yan yung ano, yung covenant ni God with the people of Israel, no? So sa new covenant, inopen na ni God yung covenant niya sa mga Gentiles. So ibig sabihin kahit sino pwede na maging tao ng Panginoon. Pwede na maging masabing people of God. No, dati kasi ang kapag sinabi mo people of God, si Israel lang. Yun lang yung ano. Pili lang. Oo, yun yung old covenant. So sa new, inopen na ni God to the Gentiles. Inopen na niya sa lahat. Kaya sabi nga niya 'di ba sa mga ibang verses niya na you won't need to sabi niya sa Samaritan woman, there would come a time na hindi mo na kailangan pumunta dun sa mountain, which is a Temple Mount, and you can worship God anywhere. Ganun daw. So kasi inopen na ni God yung kanyang salvation to everyone. Simula nung Oo. Sa Old Testament, ang salvation lang ay nandun sa New Temple. Israelites. Nasa Israelites lang. Kaya nasa kanila lang yung covenant, yung old covenant. And stuff like that. Pero, makikita natin na itong sa Matthew 23:23, kausap ni Jesus dito ay mga Jew, mga Hudyo. At itong mga Hudyo na to, they are under the old covenant. So, ibig sabihin, nandun pa din sila. Nandun pa rin siya. Sa time na yan, nandun pa rin sila. So, kailan nagkaroon ng new covenant? Ang tanong, no? Ang nagkaroon ng new covenant nung binigay na ni Jesus yung buhay niya sa cross. Namatay na siya, tapos nabuhay siya muli, nagkaroon Nag-start po yung new covenant. doon na umpisa. Oo. Kasi doon na na-fulfill yung old covenant. So, yun yung nun. Ayun yung hindi maiintindihan ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus dito sa verse na to, yes, you should tithe. Pero, mas importante yung justice, mercy, and faithfulness kaysa sa ceremonial tithing. Kaysa sa pagta-tithe. Yan yung question nila dyan eh. Bakit sinabi ni Jesus na mag-tithe pa? Kasi ikaw, sinasabi mo hindi mag-tithe. Siyempre, ang kausap ni Jesus dyan, mga Jews. Old covenant. Na nasa under ng old. Parang gusto niya mag-transition na po sa diba? new covenant po yung mga Jews. Sabi niya lang na hindi, sinasabi niya lang wow, kumbaga masyado kayong legalistic sa pagta-tithing, pero kinakalimutan niyo yung justice, mercy, and faithfulness. Tapos sinabi ni Jesus sa dulo na you should have done justice, mercy, and faithfulness without neglecting tithing. Kaya niya sinasabi kasi ang doon parang yun yung nila depensa nila. O sinabi ni Jesus mag-tithe pa rin tayo. Ganyan. Dahil binanggit niya ito sa Matthew 20:23. So kung titingnan natin, ang context kasi nung pagkasabi niyang yun, kasi ang kausap niya mga Jew. Na yung tithing lang talaga tinitingnan. Ngayon tayo na nag-resurrect na si Jesus Christ, na fulfill na ang law, at hindi mo na kailangan gawin ang old covenant tithing. Kasi nga imposible na siya gawin, 'di ba? Kasi nga, para sa temple yun eh. Temple law yun eh, temple law. So ang tanong naman nila, next question nila niyan. Bakit kung ang tithing ay sa law lang, bakit si Abraham nag-tithe? Ang sinabi niya ay ang law, di ba? Nag-start yan kay Moses. So, bakit daw si Abraham nag-tithe sila? So, titignan natin, yung tinithe ni Abraham, kumbaga kaya siya nagbigay ng 10% is because nagkaroon siya ng plunder. Na-plunder niya yung ginera niya kasi isang city doon eh. Tapos yung lahat na nakuha niya, binigay niya kay Melchizedek. 10% no? Binigay niya kay Melchizedek. So kung titingnan natin, yung plunder na yon ayun yung binigay niya kay Melchizedek, which is the reincarnated Christ. Ay, reincarnated tuloy.
pre-incarnated. Pre-incarnated Christ. Nung time po nun. Oo. So, ayun si Jesus yun, nang hindi pa pinapanganak. Nung time po. Okay, gets. Oo, si Melchizedek, he's the high priest, and he is si Jesus nabuhay na ever since pa eh. Ibang ano. Nagkatawang tao Katawang lang tao. mo. So si Melchizedek, na isa siya sa mga figure ni Christ sa Old Testament. Opo. Kumbaga yun yung niya, katawang tao niya noon doon, or yung image niya in that time. Na parang stated po ba eh? Ngayon ko lang din po. Sa Hebrews, Melchizedek was yung pre-incarnated Opo. Christ. So binigay ni Abraham yung 10% ng plunder niya kay Melchizedek. Siya, recognize niya sa Sigad. Sigad yan. So, pero kung isipin mo, hindi yun, every time. Na Hindi siya paulit-ulit na ginagawa. parang record. Hindi po siya Oo, ganun. hindi siya katulad ng tithing every time na may harvest. May ano na siya. Saka kabibigay. No, ito ay out of his own heart. Saka lang po siya kung kailan niya po Oo. talaga gusto. Oo. Kasi it was a gesture known already in the time ni Noah, pati pa nung time nila nung sinaunang panahon pa. Time ni Noah hanggang kay Abraham, it's a known gesture na kapag magse-celebrate ka, ibibigay mo yung 10%. So kung titingnan mo, binitbit ba ni Melchizedek lahat yung 10% ng plunder? Of course hindi, di ba? Hindi naman mabibitbit yun. Sa dami nun. Pero it doesn't say anything Opo. about it. Pero kung titignan natin yung context nun, he gave that to celebrate. Hindi naman ito parang mandatory Parang na magbayad. katulad ng tithing na tax. Hindi para magbayad po Hindi para magbayad, not to pay, but to show gratitude. And at the same time, it was a common gesture ng mga tao. Kumbaga may tinatawag nga sa study na unwritten law. It is the law on that time, but still it's unwritten. Parang culture po nila noon na magbigay ng batas na nila yon na magbigay ng tithes in the Old Testament pa, in the time pa ni Noah, pero hindi pa siya nasusulat. Gets mo. So it's still under the law, pero at the same time hindi nga lang written yung law noong time na yun, na parang measured natin out. talagang kung parang culture na po talaga nila magbigay that time. So kaya bakit tatanong mo saan niya nakuha yung idea na 10%? Diba? Sino nagsabi sa kanya? Of course, there was in the time na hindi naman na-revealed sa atin or the recorded document, but there was a study here na merong unwritten law. Meron na silang law na sinusunod noon. Pero hindi pa siya sinulat na katulad ng kay Moses. Time na yon. Tsaka kaya sinasabi nila, bakit si Abraham ganyan? Hindi naman pa ulit-ulit yun eh. Hindi naman But out of his own nagbigay gesture yun. At the same time, yung tithe before, it's not monetary. Diba? It's out of the plunder. Ginagawa lang nila monetary para madala nila yung monetization papunta dun sa temple. Kasi pero hindi po, yung nabanggit nyo nga po, yung binebenta po nila kasi hindi nga po nila kandalin lahat. Kaya yung ginagawa nun. Tapos, pinambibili pa rin nila yun ng pagkain nila. Sa hindi nila binibigay lahat yun dun temple. sa priest. Diba? So, ibang-iba yung tithing na nangyayari in this age. Ito is modern Christianity. Alam mo ba, Brad, nung sa early church, since then, simula nung Acts hanggang 1000 AD siguro, ganyan. The first century, walang nagta-tithes. Hindi practice talaga ng Christians yan. Hindi po talaga nila. Hindi sila hindi sila nagta-tithes. Walang nagta-tithes. Ngayon lang yan, modern Christian lang yan. Ang binalik nila yung tithing.
No, kumbaga sinabi, revelation daw yan. Kaya, hindi ano yan. Bumalik lang po pala yun. Mm. Nawala na po, kumbaga, Wala naman talaga yan noon pa kasi di naman tinuturo ng mga apostles yan. na magano. Tandaan natin ang foundation ng Christianity natin, no? Galing sa teachings ng apostles. Kung tinuturo ng apostles yan, ibig sabihin yan yung tinuturo ni Jesus. Kasi ang utos lang naman sa apostles is yung turo ni Jesus eh. Di ba? Di ba may sinabi nga si Paul eh, we are in the foundation of teachings of the apostles and the prophets and stuff like that. So next question tayo ngayon. No, basahin mo yung question natin. Maganda ikaw yung nagbabasa. Sa 13 ba? 12 na lang, 12. So, sa second question, if Jesus came to fulfill the law and said not one that should change, why don't we follow the Old Testament laws like tithing? Yan, sabi nga dito. No, so Jesus sabi 'di ba sa Matthew 5 verse 17 to 18, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. So baga matinding ano yun, no? Matinding statement yun. Yeah. Ang nangyayari, nababaliktad nila to. Yung meaning. Na kung babasahin natin isa-isa, sabi ni Jesus, I'm not come to abolish the law. Hindi nga niya kinam yung para i-abolish, but He came to fulfill them. So, Tagalogin natin para ano. hindi siya nandyan. Si Jesus pumunta daw, dumating daw, para hindi sirain ang batas. No, batas ng Old Covenant. At dumating siya dito sa mundo para i-fulfill. Kumbaga gawin. No, when you say fulfill, matapos, 'di ba? Yung kailangan mission, parang mission. Magawa. Mission mo magawa lahat ng nasa law. So, anong ginawa dito ni Jesus? He lived a sinless life. Ginawa niya lahat ng nasa law at in-accomplish niya lahat. So once na na-accomplish yung Old Testament law or yung Old Covenant, so it is now fulfilled. So sabi niya, hindi daw masisira until ma-fulfill. Diba? I have not come to abolish. I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. So wala daw mapapalitan sa kahit dot sa Old Covenant law until it's accomplished. Anong ginawa ni Jesus? In-accomplish niya. Finulfill niya. Yung Old Covenant, parang last chapter na po tinapos ni Jesus Christ bago pumasok yung New Covenant. Last chapter? Hindi last chapter. Hindi last chapter. Parang siya lang yung nakagawa. Nung buong Old Covenant po. Siya lang yung naka-complete. Kumbaga completely, perfectly na gawa. Parang lahat po nung na-execute niya lahat nung law doon. Saka po nag-start yung New Covenant. Kaya siya nagkaroon ng right to make a new covenant. Kasi nagawa niya eh. Siya lang yung nakagawa eh. Sa lahat ng tao, walang nakagawa ng Old Covenant. Kahit yung sino. Time frame po nagkatuwang tao siya. Siya lang po nakabuo nung lahat po nung law na nandun dapat. Oo. Okay. Siya lang yung naka-fulfill. Diba? Siya lang yung naka-execute. Na-apply niya lahat nung sinabi sa law. Perfectly. Kaya tawag sa kang sinless lamb. Sinless man. Walang sin. Tapos in-offer niya yung sarili niya. Diba? So worthy siya to make a new covenant. Diba? Nagets mo na. Kumbaga nangyayari sa kanila parang inisip nila na na hindi mapapalitan yung Old Covenant. Sabi ni Jesus, ang dating po sa iba. Hindi siya
ma-abolish. Pero finulfill nga niya, kaya nga niya finulfill so that he can lay down a new covenant which is by love and by grace. Di ba? So, hindi niya talaga pinalitan yung, hindi niya talaga parang, parang dinestroy yung old covenant. Pero, he transformed it. No? Kumbaga, tinransform niya ang old covenant. Di ba? Opo. Kasi yung dating po sa kanila parang iniba niya ng kanya lang eh. Oo. Di po nila nakikita yung old covenant na na-fulfill po ni Christ para magkaroon ng bago. Nisip po parang binago lang ng basta. In order for it to transform, kailangan may mamatay. Opo. Diba? Ano namatay? Si Jesus Christ. Katulad ng isang butterfly. Paano naging butterfly ang isang cocoon? Ang isang cocoon at isang caterpillar. Ganun muna. They go to a stage process. na parang namatay siya, tapos para siyang naging cocoon, di ba? Tapos butterfly. After. Oo. Ganun ang cycle ng mundo eh. Kung papansinin mo. Paano mabubuhay paano ka magkakaroon ng eternal life? Kailangan mo mamatay. Ano? Diba? Paano, for example, a sun. Paano pag namatay yan, anong transformation niya? Black hole. Diba? So, kita mo yun, in order for a new thing to start, the old must die. Laging may ending po muna. So, ganun din sa Bible. Ganun din sa Bible. Katulad ng isang plant. Bago magkaroon ng bagong buhay yung mga plants. Bago magkaroon ng bagong buhay ang isang life form. Kailangan may mamatay. 'Di ba? So isa yan sa sa truth. Makikita natin kahit saan. Yan. So ngayon, sinabi nga sa Hebrews 8 verse 13. Sabi dito, the old covenant has been replaced. No, kumbaga pinalitan, the old covenant is now obsolete. No, obsolete na. Kasi hindi na siya yung dapat sundin. So bago may magkaroon ng bagong buhay, kailangan muna may mamatay. Galing, no? Concept ng ng new life. So ang galing di ba? Parang ganun yung nasa talaga ni plano talaga ni Jesus. Pero yung New Testament naman, hindi siya parang watered down na Old Testament eh. Actually, mas matindi pa nga siya kaysa Old Testament. Katulad ng pagka may dati pag pumatay ka pumatay ka na kapag may sinaksak ka o kaya may nawala ng buhay. Pero ngayon magalit ka lang sa kapwa mo, kasalanan. Pumatay ka na. Ganun na po pala. Ganun na yung kasalanan mo na ay pumatay kasing grave. Equivalent. Oo. Preso pala. At before, pagka tawag dito, kapag ang isang tao ay nakipag-sex sa ibang babae, except sa asawa niya, adultery. Pero ngayon, isipan mo lang yung babae ng parang pagnanasa. Adultery na po agad. Adultery ka na agad. No. Di ba? Layo, di ba? Yung isa may application na. Pero ngayon, sa New Testament, isipin mo lang. Kasalanan na agad. So, ganun yun. Dati po, nasa deed ngayon. Paano ka po mag-isip? Nasa intention. Intention. Nasa heart na. Dati physical, physically manifestation. Ngayon, nasa heart mo. Yung kasalanan mo.
Ganun ng ano ngayon. Kaya mas matindi talaga ang New Testament Apo. kaysa Old. Pero inobsolete na ang mga temple laws. Madami kasing law. Katulad may temple laws. Kasama 'yun sa mga na-obsolete na mga offering. Apo. 'Di ba? So kung dati sabi na bakit ngayon sa mga gusto humingi ng tithes, no? Dapat nagsusunog kayo ng baka. Apo. Nagsusunog kayo ng kalapati, nagsusunog Parang yung kayo. old ways. Kung gusto niyo gawin yung old ways, Gawin dapat niyo gawin yung niyo lahat. old ways. Bakit cherry picking ka lang? Apo. Gusto mo lang gawin yung tithing kasi yun yung nakakapagsuporta sa pastor. Ang mga nagagalit, tignan mo yung mga pastor eh. Apo. Nagagalit mga pastor na na humihingi ng tithe. Sila yung nagagalit sa Tiger. pinopost natin kasi sinasabi natin kasi na masama ginagawa nila eh. Disregarding na daw po ng old covenant. Pero parang may pang-aabuso kasi nangyayari dyan. Diba? So, parang cherry picking lang eh. Ang gusto lang nila yung Kung anong pabor. makakabuti sa kanya. Sa inyo. Pero ayaw, dapat nagsusunog din kayo ng diba? May Nagsusunog alay kayo talaga. Oo. May sacrificial May sacrifice kayo ng lamb. Apo. Sacrifice kayo ng, diba? May pa. Bakit ayun? So yun, sagutin nyo yun, diba? So, sino mga nagtatights dyan? Bakit yung ibang covenant, hindi ibang kautusan, hindi nyo sinusunod? Diba? Pili lang eh. Pili lang, kasi yun yung Yun yung pabor. yun yung gusto, yun yung may pera kasi. Diba? So, ang tanong naman, isa pang tanong. Sabi sa 1 Corinthians 9:14. Ito isa sa mga nila, In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Kasi sinabi rin dito like what the Levites were doing before. So, sabi na, bakit ito sinabi ni Paul na we should live by the gospel? So, of course, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nagtatights, hindi ka na makakuha ng gospel. living from the gospel. Meron naman, ay yung tinatawag ni Paul, kaya yung buong chapter na yun, it's talking about yung giving, not reluctant, unreluctant. Giving galing sa puso. Apo. So that's the offerings. Yun yung mga donations. So doon pwede kumuha yung mga pastor sa offerings, sa donations ng mga tao. Based doon sa puso na generosity ng nagbibigay. Kaya madaming nagagalit na bakit tithing yan kasi sinabi sa Levites. Yung mga Levites din before, doon din sila kumukuha ng pagkain nila sa mga offering. Sa offering. Sa temple, sa mga first fruits, sa offering ng kinakain nila yung offering. 'Di ba? So makikita natin na may misinterpret nila, mini-misinterpret. Para kasing nasa utak nila ay tithing. So basta makakita lang sila ng tithing ng itong 1 Corinthians 9:14. Isip kagad nila, tithes yan, tithes. Kahit wala namang binanggit na tithing. Wala namang word na tithes na sinabi. Sinabi diyan yung mga nagdo-donate, mga nag-offering. Iba yung offering dun sa tithing. Sa tithing oo. Sa tithing may percent Offer. Galing naman sa puso po yun. Oo. So yun yung yun yung mga normal na questions nila na nakita ko dun sa comments. So kaya wala kapag ako na nagtanong sa kanila, sa mga nagko-comment, walang sumasagot. Sinasabi lang, mali ka. Twist mo. Gagalit lang. Parang ini-ignore daw. Binabaliwala. Twist ko daw yung word ni God o kaya yung Bible. Ito. Bakit hindi mo masagot yung mga tanong ko? Puro mali lang sinasabi. Mali ka. Kung tama yung sinasabi mo, illogical kasi yung pagdating na sa iba Like for example, yung sa time ni
Sa time na sa Leviticus, yung tithes ginagamit, ang tina-tithes nila in kind, herds, palay, Yung ano po pagkain. talaga. Oo. At nilalagay nila yon sa storehouse. Resources Doon talaga yung na ano. resource yun ng mga mahihirap, Levites. O ngayon, paano mo gagawin? May storehouse pa ba? Diba? Wala na. Sabi nila, yung church yung storehouse. Saan nakasulat yun? Ito yung Sino nag-declare na yung church is the storehouse? galing. Sila po yung nagtitwist. Oo, di ba? Sinutwist nila eh. Okay, so sa mga Levites, kailangan mapunta, sabi nila. Kami ang modern Levites, mga pastors. Sino nagsabi? Sila lang din. Oo, sino nagsabi na modern Levites ang mga pastors? Di ba ang modern Levites nga, which is all the Christians. Lahat. Oo, Hindi lahat ng pastor Christians. Kasi sinabi sa Peter, yan, clear yun. Bakit pastors lang yung Levites? Pili. Oo, pili lang, di ba? Bakit yan? Ano yun? Bawal ako mag-receive. Kayo nagtitwist eh, di ba? Oo. Pati saan sa Bible makikita ang pastors ay isang office. Isang katulad ng Levite, may office sila. Priestly office. Saan makikita yun na sabi nila sa Timothy. Sa Timothy, overseer ang sinasabi doon. Hindi naman pastors. Oo. So yung bishop pa nga, pwede pa nga bishop kasi bishop is an office talaga, nakasulat talaga sa Bible. Sa Bible. Kasi ginagawa nila, hindi parehas lang yan ibig sabihin, pastor din yan. Sino nagsabi sa'yo? Kayo nagtitwist eh, Sila di ba? lang tinigan eh. Sila yung nagtitwist eh. Meron pa ako pastor na narinig na bawal daw mag-business ang isang pastor. Kasi we are the modern Levites. Sino nagsabi sa'yo? Ano ka na ba? Hudyo ka na ba para dito? Hindi po yung that verse na ibigay nila eh. Ayun yung anong verse na kinuha mo yan, di ba? Ayun yung tanongin nyo eh. Ang sarap Dali pakinggan sabihin. eh. Ang dali sabihin. Pero, wala. Sarili. Para may sariling interpretation. Tinitwist nila. Gumagawa sila ng sarili nilang interpretation about the Bible. Kung ano lang yung makaka-benefit para sa kanila. Kung saan paborin lang. Mm-hmm. Di ba? So, parang positive yan eh. Yung lahat na lang ng positive ayun lang galing kay God. Ano yung positive lang, yun lang yung galing kay God. Napasil out yung rules ng dati tsaka ngayon. Kasi sabi, God is good. So, hindi manggagaling kay God yung pandemic kasi God is good. Pag the devil is bad, sa devil galing yung pandemic. Okay. Sige na nga. Good and bad lang. Kaya nga, di ba? Okay, sige na nga. Di ba? Pero, di ba, binibigyan tayo ni God ng mga challenges. Sa buhay. Sa buhay, binibigyan tayo ni God ng mga bagay na judgment yan. Sinajudge sa wicked. Sige na nga. Parang monotonous si God sa kanila kasi. Monotonous eh. So ngayon madami nagagalit din sa atin kasi parang nagkukwentuhan lang tayo. Sabi nila hindi nila nare-realize na ito na yung bagong recording ng a generation ngayon. Nasa social media na. Kung ba dati nagsusulat ng libro, ngayon nagre-record na ng podcast. Di ba? Kasi nare-record mo eh. Di ba? Dati libro lang ang recording eh. Pasa-pasa. Ngayon video na. Parang nagkukwentuhan ka na lang. So, yun hindi nila maintindihan eh. Hindi makasabay sa New Covenant yung iba. Kasi inisip nila na ibang-iba ang New Covenant sa Old Covenant. Yung iba naman sinasabi nila na parehas lang. Walang pagbabago. Kasi God doesn't change. Pinaghahalo po nila. Sabi nga, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Totoo naman yun. Pero, ito kasi yung New Covenant kasi, yung ni-reveal na ni God na gusto yung intention niya sa mga tao niya. Yung talaga, heavenly things, not earthly things. So, hindi
Kumbaga yung mga material stuff, ginawang obsolete ni God. Pero kinonvert niya into heavenly things. So ngayon, so isipin natin. So ngayon, dahil sa New Covenant na tayo, ano na ang tithes sa New Covenant talaga? Ano na ang tithes? Kung ano na yung transformation niya. Sa lahat naman yan, nagtatransform eh. Transformation ng tithes. Ito yung binibigay mo yung buong buhay mo kay God. Hindi lang 10%. 100% ang hinihingi niya sa'yo. Hindi yung... Hindi kota. hindi kota, hindi Katulad nung sinabi niya. Kaya sabi ko sa'yo, mas matindi na ang New Testament kaysa Old Testament. Sa Old Testament, hinihingi God sa'yo is 10% lang para umano sa kapwa mo. Ngayon, hinihingi na sa'yo lahat. Dedicate your life. Paano nasabi yun? Sabi sa Bible, di ba, yung merong young rich ruler sa Bible, may istorya doon na sabi niya gusto niyang maging disciple ni Jesus Christ. No, sabi niya, what should I do? Ang sabi ni Jesus, give everything you have to the poor. Tithes yun, di ba? Tithes yun. Ayun yung principle ng tithes eh. Giving what you have to the poor. Anong sabi niya? Lahat daw ibigay mo. Leave everything behind. Bigay mo sa mga mahihirap and follow me. Anong hinihingi ni Jesus? Hinihingi niya yung 100% mo. Ibigay mo sa mga mahihirap at sundin mo siya. Yun ang 10%. Yun yung tithes Yun yung legit na tithe. Oo. Buong buo. So hindi na 10% ang hinihingi sa ni God. 100%. Wag niyo si God, okay, bibigay niyo kay God, no? Hindi niyo bibigay sa pastor. Okay, Ben. Kasi hindi kinukuha ng pastor, 10% ko yan, tithes ko yan. Inaangkin eh. Diba ba? Kaya nagiging ibang tao dyan, inisip nila, gusto mo yumaman, magpastor ka. Ganun. Kasi madali mo ganun. Nagawang business. No? Sa mga pastor, okay lang magkaroon ng business. Bakit? Kasi may pamilya ka eh. Kailangan buhayin mo yung pamilya mo. Kung wala kang pamilya, magano ka lang dyan, mag-minister ka lang dyan. Okay lang. Wala kang binubuhay na iba eh. Bubuhay mo lang sarili mo. You can live without. Diba? Kung may pamilya ka, mag-business ka. Kung hindi, gagawin mong business yung church. Yun mali. Yun yung mali. Kasi kung magtrabaho ka, pwede ka pa rin naman gawin mo yung gifting ng pagpapastor na kahit nagtatrabaho ka. Gaano ba katagal magpastor? Di ba? Sa isang araw, pwede yan 2 hours ka magbisita sa mga nangangailangan pag tuturuan mo sila. Di na ba sapat yun? Gusto mo ba 8 hours ka nasa diba, yung 8 hours na yun, trabahuin mo para sa pamilya mo, hindi bigay ka ng 2 hours para sa ministry. Gusto mo talagang gusto mo talaga magpastor, diba? Baka mamaya kasi ang nangyayari kasi katamaran yan eh. Gusto nila, wala akong ginagawa, tapos 2 hours na ako magtatrabaho, pero supportahan nyo ako kasi pastor ako. Yun yung mali. Tapos makita mo yung mga pastor, may Montero. Proud na proud pa sila. Praise the Lord. Bigay ito sa akin ni Lord. Bigay sa akin ito ni Lord. Utot mo. Kinuha mo yan sa mga tithes ng tao. Tapos pinambili mo ng Tapos meron pa rin dati, diba, may pastor na bumili ng Ford. Ford Everest. Pickup. Pickup. Para sa anak niya. Samantalang yung mga membro niya sa simbahan kuno. Nagugutom, nanghihirap. Isa sa kanila walang sasakyan. Pero tayo si pastor may sasakyan. Di ba makatarungan 'yon? Parang iba na yun. Makatarungan ba 'yon na mga membro mo mahihirap, bibigyan ka na. Pero pa yung ibang mga pastor diyan na humihingi sila ng
ng birthday gift. Sa Gusto ko sa member po. birthday ko may kotse ako. Ganon. Pero mo hingi nila yung kotse nila sa mga membro. Gusto ko bagong cellphone. Yan. Meron pa yung Pastor's Day. Pastor's Day pa yan. May Mga ganun ba favorite sa yan. Bible? Wala. Pastor's Day. Gawa-gawa lang ito. Gawa-gawa lang yan. Literal. Kumbaga, ini-exploit talaga nila yung mga tao. Yung siguro may madami naman din sigurong, di ko na sinasabi lahat, no? Yung mga, ano din. Pero yung mga matatandang pastor na natututo maging greedy. Iba. Yan, yung madalas yung mga nagko-comment sa akin, galit na galit. Ang ganda-ganda na sinabi natin, di ba? Para, ang ganda-ganda na, wag tulungan na yung mga pastor pag kakailangan, tapos biglang galit na galit sila kasi sinabi natin na. Di ba parang ang labo eh. Ang labo eh. Kasi naman, panawagan lang natin siguro sa mga kapastoran dyan, mga nagpapastor. Wag naman tayo gakaman sa pera. Pagka pwede naman kayo kung gusto nyo may comfortable life, magtrabaho, di ba? Trabaho kayo. Pwede naman yun eh. Sige, pwede ka naman tumanggap ng pagkain sa ministry. Pagka nagpe-preach ka, papakainin ka nila. Sige, papakainin. Bigay po Tanggapin mo nila yun. Oo. Pag may nagregalo sa'yo, sige, tanggapin mo yun. Pero kung ikaw na yung nag-a-ask ng regalo, ikaw na nag-a-ask ng pera, para requirement. oo, dapat hindi ka nga nag-i-expect eh. Kasi nga, it's freely given. You should freely give. Diba? Binigay sa'yo ni God ng libre yan. Dito ba may kinikita tayo? Wala naman eh. Kasi documentation natin to, pati preaching na rin natin. Kaya nga mas mabuti nga na sa ngayon wala akong kasamang grupo eh. Dati may grupo kami, ngayon wala akong grupo para talagang you can freely preach kung ano yung gusto talaga i-preach ni God. Walang mangungontrol sa'yo. Diba? Walang magkocontrol sa'yo, talagang lang. Kung ayaw nyo maniwala doon sa sinasabi natin, hindi wag. Okay lang naman eh. Hindi wag kayo maniwala, ba't galit ka? Sabi kasi, naniniwala ka na mali yung ginagawa mo. Nasasagot pa yung tanong nila. Di ba? Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, ba't ka magagalit? ba't ka magagalit, di ba? Ibig sabihin kasi, may point yung sinasabi. Merong puntos yung sinasabi. Kahit ako po wag walang kwenta yung sinasabi nito. Oo, i-swipe ko lang eh. Ba't kailangan mo mag-comment? Bakit kailangan mo galit na galit? Oo. Parang kaya sinabi ko doon sa isang nag-comment eh, anong pake ko sa iniisip mo? Di ba? Wala namang kwenta yung sinasabi niya. Anong pake ko sa iniisip mo? Ba't iniisip ko ba yung iniisip mo? Di ba? Parang, yes, ayaw natin makastumble, no? Pero, yung mga taong ganun, sila dapat yung makinig, sila dapat yung sumunod sa Panginoon eh. Kasi, ina-exploit lang nila yung mga tao. Tapos makikita mo, pag tinignan mo yung profile, may ganitong kotse, may ganitong ang daming pera. Kaya pala galit na galit, no? Kasi sabi nga ni Jesus, they are angry at you kasi what you say, you say na kung ano yung ginagawa nila ay masama. Di ba? Kaya, kasi Jesus din, alam mo bakit, kailan sinimulan ng mga Pariseo planuhin na patayin si Jesus? Oo po. Kailan po yung kailan nila sinimulan nag-trigger sa kanila? Nag-trigger sa kanila is yung time na dinrive out ni Jesus yung mga money changers sa temple. Ano po yung time na pinaalis niya na yung... Oo. Kasi po doon po naikot lahat, di ba, sir? Bakit? Kasi kumikita sila doon. Sila doon. Yung rotation. Yung mga money changer na yun. Doon sila kumikita. Once na tinatch mo ang pera
ng mga false preachers. Ang tinouch mo, gagalit talaga sila sa'yo. Yung trigger eh. Kaya si Jesus, pinapatay ng mga Palisay. Pariseyo kasi tinouch niya yung pera nila eh. Diba? Trigger sila. Pinatalaboy niya eh. Matagal naman nag-preach si Jesus, di ba? Pero doon lang sila na Doon sila na trigger. doon sila na alarm. Nawala yung business nila eh. Di ba?